si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lamang ay tumulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagsamsam ng 600 drum o humigit kumulang 70,000 litro ng umano'y smuggled na diesel fuel sakay ng ML Shahuni II sa Varadero Port sa Kawit, Zamboanga City. Kasama ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency, ang Coast Guard District Southwestern Mindanao sa pagsasagawa ng seaborne patrol, paneling, inventory at crew profiling para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at tamang disposisyon. Ipinagkaloob ng pamahalaan ng Estados Unidos ang 250 milyong pisong halaga ng gusali sa Philippine Coast Guard sa Balagtas, Bulacan. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Francis Riodique. Pinasinayaan nitong ika-11 ng Setyembre sa pangunguna ni United States Ambassador Mary Kay Carlson kasama si Philippine Coast Guard Deputy Commandant for Administration Vice Admiral Ronnie Hill Gavan ang 2 palapag na gusali para sa Specialized Education and Technical Building ng PCG. Ang 3,900 square meters na gusaling ito ay magagamit upang hubugin at mapabuti ang mga kakayahan at kapabilidad ng mga Coast Guard personnel, partikular ang mga estudyante ng Fleet Education Training Development Doctrine Institute o FETDDI. Ayon kay Vice Admiral Gavan, ang nasabing gusali ay magsisilbing instrumento para mas pagtibayin ang mandato ng PCG. Binigyang diin naman ni Ambassador Carlson na magiging tanda ito ng makabuluhang pagsulong ng PCG upang magampanan nito ang kanilang mga tungkulin, pati na ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang inisyatibong ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs o YNL, the United States Department of Defense o DOD, the Joint United States Military Assistance Group o JUSMAG at ng US Coast Guard. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kasunod ng pagyanig ng isang 6.8 magnitude na lindol sa Morocco na kumitil sa higit 2,000 katao, nagbigay paalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa publiko na maging alisto sa lindol. Partikular ang paghahanda ng emergency bag at pagkain na posible pang makonsumo nang hindi bababa sa 3 araw. Anila nakahanda rin ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga komunidad laban sa posibleng maganap na lindol. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS inaabisuhan ng publiko na maging alisto sa banta ng lindol. Higit 470 katao arestado sa ilalim ng nationwide gun ban. SRA ilalaan ng lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. PCG pinagkalooban ng 250 milyong halaga ng gusali mula sa Estados Unidos. Coastal cleanup at mangrove tree plantings sa Malabon City isinagawa ng ilang ahensya. Mga koponan sa Paris 2024 at qualifying tournaments kasado na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita para sa mga Taguigueños dahil inilunsad na ang Mobile Diagnostics Van ng Taguig para sa libreng diagnostic testing. Tumungo lamang sa kanilang barangay para magpakonsulta dahil layo nitong masiguro na makakakuha ng libreng serbisyo ang mga residente na malalayo sa health centers o ospital.
Kabilang dito ang libreng chest x-ray, lab test, ECG, ultrasound, check-up, medisina, dental at nutrition demo. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-4 hanggang ika-10 na Setyembre, higit 800 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 128, mas mataas ng 15% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-28 ng Agosto hanggang ika-3 ng Setyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 14 na pumanaw kung saan ang 11 ay naganap mula ika-28 ng Agosto hanggang ika-10 ng Setyembre. Mula noong Enero taong 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus ay pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim na Alert Level 1. Nasa 474 na katao na ang naaresto sa paglabag sa ipinapatupad na gun ban alinsunod sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong Oktubre. Kakibat nito ang pagkukumpiska sa 286 na baril. Matatandaang nauna nang nagbabala ang Philippine National Police o PNP ukol rito na naglalayon na matiyak ang mapayapang pagraraos sa BSKE, gayon din ang pagtiyak na mahihiwalay ang mga opisyales ng PNP sa partisan politics. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS inaabisuhan ng publiko na maging alisto sa banta ng lindol. Higit 470 katao arestado sa ilalim ng nationwide gun ban. SRA ilalaan ng lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. PCG pinagkalooban ng 250 milyong halaga ng gusali mula sa Estados Unidos. Coastal cleanup at mangrove tree plantings sa Malabon City isinagawa ng ilang ahensya. Mga koponan sa Paris 2024 at qualifying tournaments kasado na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Upang maging stable ang supply ng mga murang bigas, ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa launching ng 2023 Mariano Marcos State University Philippine Rice Research Institute Rice Paddy Art na mas papaigtingin nito ang pagpapaunlad ng teknolohiya sa bansa. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na ang hakbang ng Department of Agriculture ay ang pagtuklas ng mga makabuluhang teknolohiya na siyang makatutulong sa pagpapataas ng supply ng bigas sa bansa upang ma-stabilize ang presyo nito. Aminado din ang Pangulo na marami pa ang kailangang baguhin at pag-aralan, ngunit titiyakin ng gobyerno na ang hakbang na ito ay magbibigay benepisyo lalo na sa mga magsasaka. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 5 natatanging trabaho mula sa PESO Employment Information System at PhilJob.net. Ayon sa ahensya, ang PhilJob.net ay inilunsad bilang isang job matching portal para ma-access ng mga aplikante ang kanilang ninanais na trabaho. Base sa anunsyo, ang mga trabaho ay call center agent, customer service assistant, executive assistant, production worker at production machine operator.
Hinihikayat naman ng DOLE ang mga nagnanais mag-apply na tumungo sa philjobnet.gov.ph o sa lokal na ble.dole.gov.ph/peso-directory. Matapos ang naging mainit na labanan ng mga koponan sa nagdaang FIBA World Cup 2023 na ginanap sa Pilipinas, Japan at Indonesia, kasado na ang mga lalaro para sa Paris Olympics 2024 at qualifying tournaments nito sa susunod na taon. Bagamat bigong makakuha ng direktang tiket ang Gilas Pilipinas sa Paris, nakakuha naman ang pagkakataon ng pambansang koponan na makapasok sa qualifying match ng kompetisyon kasama ang iba pang 18 qualified na bansa. Ang 8 teams na selyado na sa Olympics ay ang bansang Canada, Team USA, Germany, Japan, Australia, South Sudan, Serbia at ang host country na France. Ang Paris Olympics ay nakatakdang ganapin sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto sa susunod na taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Phivolcs inaabisuhan ng publiko na maging alisto sa banta ng lindol. Higit 470 katao arestado sa ilalim ng nationwide gun ban. SRA ilalaan ng lokal na produksyon ng asukal para sa domestic consumption. PCG pinagkalooban ng 250 milyong halaga ng gusali mula sa Estados Unidos. Coastal cleanup at mangrove tree plantings sa Malabon City isinagawa ng ilang ahensya. Mga koponan sa Paris 2024 at qualifying tournaments kasado na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.